Tahimik ang gabi sa lumang bahay ni Lola Marta. Sa gitna ng dilim, tanging kandila lamang sa mesa ang nagbibigay liwanag. Habang nagbabasa siya ng dasal, napansin niyang kumikislap ang apoy, tila may gustong sabihin. Mahinang hangin ang dumaan, ngunit hindi gumalaw ang kurtina. Napatingin siya sa kandila, ang anino sa pader ay hindi sumasabay sa galaw ng apoy. Sa halip, parang may sariling buhay ang anino, gumagalaw ng dahan-dahan papalapit sa kanya. Pinilit niyang huwag matakot, ngunit lumalamig ang paligid. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit biglang namatay ang kandila. Kumalat ang kadiliman. Sa loob ng ilang segundo, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Sa takot, sinubukan niyang sindihan muli ang kandila, ngunit tuwing sisindihan niya ito, mas lalong dumami ang mga anino sa paligid, parang nagmumulto sa bawat kisap ng apoy. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng mga ito, ang mga anino'y yumakap sa kanya ng mahigpit, hindi na siya makaalis. Kinaumagahan, natagpuan ng kanyang apo ang kandila, hindi na ito muling sumindi at ang anino sa pader ay nanatiling nakatingin, nag-aabang ng susunod na magpapaliwanag.